Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video ay pag-usapan naman natin ang about sa kaperahan ngayong 2025. Dahil nga 2025 na, New Year, January. So, eto yung mga options kung saan natin pwedeng ilagay or paano natin ma-manage yung ating pera ngayong 2025 at dahil nga unang buwan ng taon, so eto yung mga options natin lalo na doon sa kaperahan ng ating mga chikiting. So kung itatanong nyo kung saan pwedeng ilagay or para mag-earn pa siya ng interest or paano pa palaguin yung kaperahan natin for this year, so eto po yung mga options na pwede kong i-share sa inyo and based ito sa aking basic knowledge and research and experience na rin. Pero bago natin pag-usapan yung about sa mga options kung saan natin pwede ilagay yung ating kaperahan, so pag-usapan muna natin ano ba yung purpose natin sa kaperahan na to, saan natin siya gagamitin, ganyan. So, kailangan po muna nating malaman or iset sa ating goal or sa ating isip kung ano ba yung purpose ng ating pag-iipon, ano ba yung kailangan natin gawin, active income ba or passive income ba yung gusto natin, ano ba yung risk tolerance natin about saving or about investing, and kailan natin kailangan or kailan natin gagamitin ang pera na ito, and ano yung percentage na gusto nating ma-meet or kung ano yung interest rate na gusto nating makuha for that investment or for that savings. So, yun yung mga kailangan nating sagutin munang mga tanong para maset natin kung saan ba dapat ilalagay talaga yung ating kaperahan for this year 2025 para hindi lang siya nakasave or para hindi lang siya nakatabi na hindi naman kumikita. Kasi pwede rin naman tayo mag-save while earning interest or while earning passive income kahit nilagay lang natin sa isang investment or sa isang saving account. So, after natin masagot yon, so punta tayo dun sa mga options kung saan natin pwede ilagay yung ating pera. So, meron tayong low risk and then yung moderately aggressive or yung aggressive na investment or paglalagyan natin ng pera. So, pag sinabing low risk, ibig sabihin mas mababa yung chance na mawala or mag-lose yung pera natin. So, number 1 dyan is yung MP2. So, yung MP2 po is government guaranteed po yan. And, kaso nga lang, meron po yung 5-year lock-in period. So, may mga videos na po ako about MP2. So, kung gusto niyo po ng more on details sa MP2 is nasa playlist lang po ng ating channel. So, dito po sa MP2 is nasa 6% pataas or higher yung interest rate na pwedeng kitain ang pera natin yearly. And first quarter of the year, binibigay yung interest at yung kita ng ating pera dito sa MP2. So, 5 years hindi nyo siya magagalaw. So, ayun, kung hindi nyo pa kailangan yung pera, so ito yung isasuggest ko na pwede nyo paglagyan ng pera within 5 years, MP2. So, second is yung digital bank. So, meron na pa ako mga videos about CBank, GoTime, Simbank, Maya, ano pa ba? Yung iba pang mga saving digital accounts natin na nag-earn ng interest, higher interest than traditional banks dito sa Pilipinas. And yung number 3 is pwede rin naman siyang time deposit. So, punta kayo sa mga traditional banks kung gusto nyo doong mag-time deposit ng inyong pera. Pero sa mga digital banks, meron na rin pong time deposit na ino-offer sila. And kung yung pera nyo naman po is para sa retirement, ganyan. So, pwede nyo ilagay yung pera doon sa SSS Pera. Yun yung para sa retirement fund talaga yung fund na yon. So, yun talaga yung purpose ng fund na yon sa SSS. For more details, so pwede po kayo mag-research sa Google or sa YouTube. Marami pong mga nag-vlog about their experiences sa mga funds na to. And yung pangalawa naman po is yung moderate aggressive. So, ito po, meron akong mga experience dito. So, meron akong
knowledge about stocks, and then co-op, and then yung mga UITF, and then ETF, and then feeder funds. Yung UITF po is yung Unit Investment Trust Fund. So, sa mga bangko, meron po yan. So, kung meron kayong BPI, Union Bank, BDO, so pwede po kayong mag-open ng account ng inyong UITF account. And yung UITF po is meron din siyang low risk ng mga funds. So, mamimili lang kayo kung gusto nyo money market fund, yung fund na paglalagay nyo. So, low risk din po yun. And meron din namang mga aggressive funds dito sa UITF. So, i-research nyo lang po. May mga videos na rin po ako about UITF. And next is yung mutual fund. Kung wala pa kayong knowledge about mutual fund, so may mga videos na rin po ako about mutual fund na sa ating playlist. And pwede rin po kayo mag-research sa YouTube. Marami pong pwedeng makuhanan ng information. And next po yung REITs. So, yung po yung real estate na investment na kung saan kahit wala kang physical properties ay pwede kang kumita sa mga real estates kasi meron na po sa Philippine Stock Exchange na REITs. So, pwede tayo doong mag-invest and ayun, nagbibigay sila ng mga dividends and capital gain. So, once nakabili ka ng REITs na stocks, so, ayun, pwede kang makatanggap ng dividends kahit wala kang physical properties. And last is yung stocks, yung stock market, ayan, sa Philippine Stock Exchange Index. So, marami pong mga companies like Jollibee and San Miguel Corporation, Meralco, ganyan. And ayun nga lang, kailangan nyo pong pag-aralan kung paano kayo mag-entry and kung paano kayo mag-exit, kung paano yung strategy. So, ayun. Kailangan nyo pong pag-aralan muna bago nyo po pasukin ang stocks talaga. And punta naman tayo sa aggressive. So, ito po kailangan po natin ng pagtuunan ng pansin na matutunan muna bago natin pasukin yung mga investment na agresibo. So, tulad po ng pagkakaroon ng own business. So kailangan mong pagplanuhan yan kung sapat ba yung iyong kapital at kung papaano yung strategy mo para masustain yung business mo. And number 2 is yung real estate. So, ayun, sa palagay ko aggressive yung risk na magkaroon ka ng real estate properties, like for example bibili ka ng condominium, so malaki yung puhunan, and then kailangan po din mag-invest ng mga gamit sa loob ng condominium para maparentahan siya, or papagandahin mo yung unit para mahal mo siyang mapaparentahan. So ganun. And then yung forex, so isa ito sa mga mabilis yung fluctuation ng prices. So, like crypto. So, next is yung cryptocurrencies. So, mabilis. So, minsan matitsyempohan nyo na bibili ka sa mababang presyo and then biglang boom, taas. So, ayun, pwede kang kumita ng malaki pero pwede rin mag-lose or malugi ka ng malaki. So, sa forex and crypto, ayan. Yun yung mga agresibo na pwede nating paglagyan ng ating pera. So, kumbaga, yung mga aggressive investment funds na kailangan talaga natutunan muna bago mo pasukin yung mga bagay na yan. So, ayan yung mga investment na pwede nating paglagyan ng pera natin ngayong 2025. So, based doon sa tatlong options, yung low risk, moderate, aggressive, and doon sa aggressive. So, para sa akin, kung hindi pa tayo sanay sa mga lakaran or hindi pa natin gamay yung mga investment funds, so, dapat mas malaki yung investment natin doon sa low risk na mga investment vehicles. So, hindi lahat ng pera natin ay ilalagay natin doon sa isang account lang or sa isang fund lang. So, kailangan meron ka dito, meron ka doon, meron kang pa konti-konti para just in case lang naman. So, hindi naman natin masasabi kung ano yung future, 'di ba? So, kung meron mang isang fund na biglang bumagsak, so meron ka pang mga
ibang funds na pwede mong pagkunan kung sakali na hindi mag-work yung isang fund or mag-lose yung funds na yon. So, para sa akin yun yung strategy na kung saan ay hindi tayo masyadong stressful sa pag-manage ng ating kaperahan. So, by the way guys, so yung mga nabanggit kong mga funds and mga investment vehicles, so hindi lang po yung pang mayaman. So, kahit po ordinaryong tao, pwede pong mag-invest sa mutual funds, sa UITF. So, kahit ordinaryong tao na kagaya ko, so pwede tayong mag-invest sa REITs or sa stocks, sa real estate. So pwede po, so nasa sa atin po yan. So pwede tayong mag-aral muna bago natin pasukin yung mga bagay na yun. So ayun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong January 2025 about sa kapirahan. So dahil syempre mahalaga yung pera. So sa araw-araw, kailangan natin ng pera, pambiling pagkain, pabili ng mga gamit, lalo na pag meron tayong anak. So, kailangan kahit nasa bahay, meron tayong pakonti-konti na pumapasok, no? So, para doon sa mga gusto na free mining na cryptocurrency, so meron pa akong videos na kaka-upload lang this previous day. Kahit wala tayong puhunan, so pwede tayong kumita, mag-earn ng coins at pwede nating i-convert into cryptocurrency at pwede natin itong i-convert into cash. So, hindi naman ito mabilisang pag-acquire ng income. So, for example, kung meron kang 5,000 at hindi mo pa siya kailangan gamitin, I suggest na mag-open ka ng C-Bank. So, meron akong mga videos about C-Bank account. So, mag-open ka ng C-Bank, ilagay mo dyan yung C-Bank, and every day, meron kang marireceive na interest na earnings ng iyong 5,000 pesos kapag nilagay mo sa iyong savings dyan sa C-Bank. So, ayun. Tulad ng sabi ko, pakonti-konti, pero kapag natutunan po natin yung kung paano mag-work yung pera para sa atin, yun yung tinatawag na passive income. So, sa pagdami ng passive income, kahit pakonti-kunti yan, so madami na rin yan, parami na rin po yan. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much. Bye!